If in the last video, I did create a soft glam makeup tutorial para sa mga incoming prom ninyo. In this video, I did attempt to activate my dark feminine energy using affordable makeup products only, beginner-friendly and perfect for oily and acne-prone skin. Wait till you see how I create this transformation. Hello mga sisis! Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, hello, I'm Jana. We're officially entering our femme fatale era. In this video, I'll be creating the viral TikTok dark feminine makeup trend. Step by step and beginner-friendly gamit ang budget-friendly makeup products that is easily accessible sa Philippine market, especially sa Watsons, tsaka sa mga online platform here in the Philippines. So, if you're a beginner, may oily and acne-prone skin, o gusto mo lang ng confident glow up, this video is for you. I already did my usual skin prep off cam, and we will start with the base. Since we're oily skin, it's very important for us to put only thin layers. Being cakey is not the goal. Our goal for today's video is a soft, confident skin. So for the base, I'll be using a BB cream from Showil. Showil Collagen Blemish Balm. Gagamit lang ako ng konti. Dun lang sa mga problem areas ko. Pero kahit blemish balm lang siya, ano din yun, nako-cover din yung mga kailangan cover. Ang ginagawa ko lang is pag nilalagay ko sa skin ko, through fingers lang. Tapos, ano lang, kinakalat ko lang siya. Concentrating dun sa mga part na may mga problema siya. May problema ako. Especially dito sa mga dito. For today, ang gagawin natin is very, hindi ganun ka-skin-like, pero enough lang yung enough lang yung skin natin. Yun, tapos, kukuha ako ng beauty blender, tapos i-blend ko lang siya. Kagandahan talaga dito dun sa Showil na to is glowy finish siya. Tapos yung mga natira, kukuha lang ako ng konti, tapos i-build up ko lang dun sa mga part na kailangan pang i-cover. Yan. Tapos, pababayaan na lang muna natin siya para matuyo. Tapos, ito lang yung expensive na gagamitin natin for today's video. Since we're going for a parang bronze-ish, tsaka kahit hindi tayo masyadong naglagay ng foundation, ang gagamitin kong bronzer is a liquid foundation from Beauty Blender in the shade 4.10. Gagamitin ko lang siya pang bronze. Yan, tapos, pag nag-dispense natin siya using this synthetic na brush, i-blend ko naman siya using a synthetic na angled brush. Yan, perfect din ko kasi it will add a coverage. Especially dun sa ang nilagay lang naman natin ng CC cream is mostly yung ating outer part. It will also help us put some warmth dito sa area na to. Tapos, after that, maglalagay naman ako ng concealer using this
Pink Flash na Lasting Matte Concealer in the shade 03. Dito lang sa pinaka-center part. Tapos ito kasi is mabilis siyang mag-set. Ibe-blend ko muna siya ulit agad using a brush. Sinastamp ko lang yung brush dun sa mga part na gusto kong malagyan. I want to make this tutorial very quick din, tsaka easy. Matagal nang nauuso yung look na to sa TikTok, more than years na ata to. Pero yung look kasi na to nga biglang lumabas ulit sa FYP ko, so why not create a makeup tutorial about it. Beblend ko ulit siya ng beauty blender. Yung look kasi na to, fresh base lang talaga siya. Nakalagay lang talaga dun is giving skin pero as a acne prone na madaming blemish. Siyempre, kailangan natin ng kahit paano ng coverage. Pag nailatag na natin lahat ng cream natin, magsaset naman ako ng under eye using the same Misty na lasting waterproof face powder. Set ko lang yung under eyes ko. Tapos, sa full face ko naman, gagamitin ko tong Ashley Shine na monochrome velvet powder. Gagamitin ko siya pang set ng buong mukha ko. Oily kasi talaga ako, so I set talaga yung buong mukha. Tapos, to bring back the contours naman sa mukha natin, gagamitin ko tong Vice Cosmetics na Aura Contour in the shade For Sure. Sa mga look talaga na to, parang kita ko sa mga inspo is hulmadong-hulmado talaga yung mukha nila. Tapos, kapag nakapag-bronze na tayo ng mukha natin, gagamitin ko naman tong contour powder from Maybelline. Kukunin ko tong dark dito. Tapos, i-enhance ko lang yung mga contour na sa mukha ko. Laging malapit sa hairline para tapos, i-blend ko dito. Especially sa hairline. Tapos, para i-blend ko yung contour natin tsaka bronzer, kukuha naman ako ng mas darker na bronzer, which is itong Blackberry Caroline in the shade Butterscotch. I-blend ko lang yung bronzer natin kanina tsaka yung contour. Hahawak lang natin dito sa dulo, light lang. Parang ida-dust off lang natin lahat. Para hindi putol yung contour natin, tsaka yung para hindi siya ganun ka-harsh. Tapos, getting this contour powder, yung cool tone dito sa Maybelline, iko-contour naman yung nose ko. Ang kino-contour ko talaga is itong tip para mas muga siyang mataas. Tapos, itong bridge ng nose ko. Gusto ko talaga yung parang pag pinitik mababasag. Pero ayoko magmukha siyang disconnected. Ayoko siyang magmukhang lutang naman sa face ko. Make sure na yung hawak niyo sa inyong brush is malubay lang para hindi harsh yung contour niyo. Tapos dito din sa ibaba ng lips. And tapos after ng mga powder natin, isa-set ko lang siya using this Aslan na setting spray para matunaw-tunaw yung ating mga powder. Tutuyuin ko lang to, tapos I will do the brows off cam and I just did my usual brows off cam, tapos nilinis ko lang siya using this Bobbi Cosmetics na Puff Concealer in the shade CN01. Ang kagustuhan ko lang pag ang gamit ko na concealer panlinis ng brows is cream, kasi hindi siya humahalo sa mga brow products mo. Unlike the liquid. Tapos, yung eye inspo natin is medyo dark.
Magta-tight line lang ako using a gel liner. I'm going to do a full-on eyeliner. Pwede nyo ding lagyan yung outer corner nyo. Tapos pwede nyo, ang gawin nyo, pwede siyang yan, pwede nyo siyang smudge. Pag namukhaan tayong nabugbog, gagamit na lang ako ng mga browns from our contours. Mag-start muna ako using a bronzer dito sa outer corner. Ilalagay ko lang siya sa buong lid ko. Tapos pwede mo na din ilagay siya sa ating lower lash line. Yan, tapos using this dark contour dito sa Maglida palette, ilalagay ko lang siya ulit sa isa-stamp ko lang siya dito sa outer lash line. Tapos ibe-blend ko siya inner core. Tapos habang nilalagay ko siya sa lid ko, nilalagay ko na lang din siya sa aking lower lash line. Para lagyan pa natin siya ng slight na sipa, getting this Morphe na James Charles, kukunin ko tong shade na black dito, tapos ilalagay ko, isa-smudge ko palalo yung ating liner, yung ating lash line, yung ating isa-smudge pa, isa-smoke pa out pa natin siya lalo. Especially dito sa outer corner, concentrating, tapos i-blend ko siya. Parang tayong may black eye. Yun talagang ating natin today. Agenda, yung magmukha tayong may black eye. Ganun. Tapos yun, ilalagay ko lang ulit siya sa lash line natin. Tapos, i-blend ko lang ulit siya using this bronzer ulit. Para hindi naman ganun ka-harsh. Tapos, getting this HLR na palette. Yan. Kukuhanin ko lang tong shade na white, yung medyo light, yung lightest dito. Ilalagay ko lang siya sa inner corners ko. Sa tip ng nose. Yan. Sa may brows. Maglalagay lang din ako ng eyeliner using this Maya na eyeliner. Very thin lang since para hindi naman ganun ka-heavy yung eyes. Though heavy na siya. Para naman hindi ganun ka tsaka, hindi tsumaka yung eyes. Yan. Maglalagay lang din ako ng mga beauty mark. Meanwhile, up of the look, naglagay na din ako ng cluster lashes. Tapos naglagay na lang din ako ng lenses para mas maging mag-pop up lalo yung eyeshadow natin. Tapos, I'll go ahead na for the lips. To be honest, for this eyes naman, any lip will do. Pero as for now, ang gagamitin ko is this LTD matte from Ever Belena in the shade Cashmere Blush. Tapos, papatungan ko lang siya to lighten up a bit. Papatungan ko lang siya nitong pudding from Light by Caroline. For this look, hindi na ako mag-blush.
Pero nasa inyo naman yun. For gloss naman, I'll get this Bobeni. This clear gloss siya. Nilalagay ko lang siya sa lips. Ang ganda tong gloss na to since hindi siya ganun ka-glittery. Tapos hindi din siya sticky, no? Hindi siya sticky. Tapos nakalimutan ko, maglalagay lang ako ng mascara sa lower lash line. Ang gamit ko nga palang mascara is from Ashley Shine, yung Curly Mascara All Day Rise Mascara. Medyo dark talaga yung eyeshadow natin. Pero, to be honest, I can wear it in a day sa umaga pag matapang-tapang tayo. Yung eyeshadow natin today is, except sa ear ducts natin, tsaka brow bone, it's pretty much matte. And we're focusing more on to talagang matte look except the lips. After that, isaset ko lang siya using, again, this Asla na setting spray. Yan. Patutuyuin ko lang to and mag-a-accessorize ako off-cam and I'll be back. This is the final look, mga sis. Honestly, this proved na you don't need expensive makeup to achieve this kind of look. Now tell me, this isn't a personality shift. From a soft girl from the last video, we're now achieving this femme fatale makeup look. If you like this video, give this video a thumbs up. Subscribe to my channel para updated kayo sa mga susunod kong affordable makeup looks. And comment down below if meron pa kayong mga video suggestion, question, violent reaction. And also tell me in the comment section below kung soft girl era ka ba or femme fatale era. And thank you so much for watching. And always remember, you don't chase energy. You become it. Again, salamat sa panonood ng video ko. Make sure to subscribe ulit. And see you in my next video. Bye-bye!